God is good, no? Hindi mo makalimot mo na ilinya sa kong daddy sa inyo, ha? Praise the Lord. Gwapo kayo ang kanta na emotional noon ko sa kanta nila. So, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Sa gayon nasama ng ini nga itindog ko sa inyong altar karon. Wala ni sa ako ang imagination o sa damgom lang ang matindog ko. But earlier, nagalingkod ko, ginatanaw na ako ang sarili nga na ako sa lingkuranan ni daddy kauban si mama. And realize na ako mo dito nga na early nga nawala si daddy para na ako time na matindog dito sa inyong atubangan. Kaya kung wala siya nag-adto sa langit, never jud ko nga matindog dito. Si Israel na jud ang inyong makaila. Praise the Lord na nakita na ako ang reason. Mo dahil yung una nagkuha si daddy para higayon nga matindog ko dito. Nakatindog sa po dito sa una katong eskwela ko theology. Kami ang first batch sila Uncle Tony sa diri nga program sa church. Pero sa dihang nag-eskwela ko, nagtuon ako, gibuhat ang tunako, aron hindi lang ko kasabaan ni daddy o ni mama. So, sa among klase, ako ang pinakakulilat, kaya makasit ako sila Uncle Tony, mga engineer, ano ko sa man eh. Nagahi, magani akong mga kauban dili nga di eskwela. So, salamat ko sa Ginoo nga naami kanta to nga I will stand. Katong murag ana nga himnal ang kanta. So, ang pagtuon na ako dili ko magtindog. And then, gitraining pa ko ni daddy, gidala ko niya sa Sinawal. Tapos nag-anak ko sa man si daddy nga murag gibulukan magani sa kuha. Akong mga membro man ano ninyo yata ako. Nag-anak ko no. Pero salamat sa Ginoo nga katuli ay nga sa na ang mga garbo nga kinahanglan nga ikuan sa Ginoo. Iyang kita ang tarungon para maabot imo time. Pag time na nimo nga matindog, then you have all the authority. Kaya dili na ang akong daddy ang nagatag, kundi ang authority niya gikan na sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Mo na authority niya akong tindugan. Salamat po sa Ginoo, dili sa akong magpadayon. Bago mi nag-anhi kini sa simbahan, si Jojo excited guys sa kanina day akong husband nga mag-sermon ko dinhi. Salamat sa Ginoo kanina sa dihang nag-ready nami. Nagkataon nga grabe ang attack sa enemy sa mga. Nagkaroon ni og discussion, nga dili po discussion, murag isapot lang siya, nga paspas na kayang padagan nga murag naka-disturb din sa kuha. Salamat sa Ginoo nga kaya nato yung mga anak, mga hindrances na maka-disturb para ihatag ang pulong sa Ginoo wala din siya nag-penetrate. Kaya gihatod ko niya ito yung pagkaon pa kanina ko diri pero nisunod dahil siya kaya gipalitan ko niya og pagkaon siya isa kaon sa. So you know, ang mga anak ng mga issue na settled na. So I praise the Lord sa akong husband na very supportive po tayo. No, my name is Pastora Miriam Gorapo Perez. No, wala ko nagpatawag pastora, hindi ko na sana yan. But today, ako dinideclare nga, I am Pastora Ruth Miriam Gorapo Perez. I'm glad to that. No, praise the Lord because God is using me. So, ang title sa akong wali, mao ang believe. Mo nang pag-rate na daddy nga verse. So, sa akong pagtindog na una-una, diri mauni ang ako ang wali para sa ato ang kanan. So, akong pasahon pagbalik, Mark 11:23 to 24. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. Praise the Lord. Ang titles ng wali mo, dili lang gihapon makita sa to ang pulong, ang iyahang title mao ang believe. Tuuhi. Tingnan mo tapad, tuuhi, soon. Tuuhi. Pag tuuhi. Ingano, with power, tuuhi. Tuuhi. So when you believe the impossible, you will receive the impossible. Tuuhi. Tuuhi, no? When you believe the impossible, you will receive the impossible. So guwapo kayo. God wants you to see what He's showing you through His words. Gusto makita sa Ginoo nga makita nato unsa iyang gusto makitaan kana sa ato unsa gusto niya nga makita nato pinaagi siya mga pulong. This faith is called faith beliefs. Mao ni nga pagtuo nga kinahanglan nga tuuhan nimo ang imong pagtuo. No? Usahay magtuo lang tabi mo natin gituuhan ang atong pagtuo. Mao ni siya ang tawag diri nga faith beliefs. Ang imong pagtuo tuuha. Mo na ganay ako tuuha. Ingay mo tapad tuuha. Tuuha ang imong gituuhan. Amen. No? Praise the Lord, no? So what are these, no? Unsa man siya? This is the fundamental laws of faith. Mo ni siya ang mga fundamental laws of faith. What does it mean?
It means this law does not fail, it's predictable. If you apply the formula correctly, you will get the correct prediction or accurate answer. So the Bible says, faith is the law of faith. No? Pagtuo, balaod. Unsa man ang balaod? So, daghan og mga balaod sa kalibutan. Pag ikaw gani magbuhat og mali sa balaod, sigurado ang mga tawhan ni Uncle Jim, dakpon jud mo. No? Kaya naman, wala ka nituman sa balaod. So, importante kaayo ang balaod. Kinahanglan tanan ta. Walay ignorante sa balaod, no one is excused. No? Naagid balaod, importante. So, ang Bible, ang balaod na una-una mao ang law of faith. Pagtuo nimo. So what are those fundamentals? Una-una, number 1 is faith speaks. Pagtuo nga naga-istorya, no? Unsa man ni siya? Calls the things that do not exist as though they exist, no? Faith speaks, number 1. So unsa siya? Nagatawag sa mga butang nga murag wala nag-exist, but they do exist. Unsa man siya? So kani siya, it's a similar story sa story ni Elisha, no? Who prayed for his servant for his eyes to be opened. One is a similar story. Sa 2 Kings, no, chapter 6, verse 15, nagaingon siya kanina, akong basahon. And when the servant of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And he said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for those who are with us are more than those who are with them. Elisha's response of faith is, faith speaks, fear not. Ayaw kahadlok. Kaya naman, kay kaning buntag ani ang story ani is sa dihang nabalaan sa hari, no? Nga na mabalaan jud ang ilahang strategy, tanan nga sikreto mabalaan jud, sugi padala niya ang iyahang mga chariots, iyahang mga horses aron atuon atakihon sila prophet Elisha. So pagkamata sa kabuntagon nakita sa iyang servant nga alirungan na sila sa mga daghan kaayong mga kalaban. So nakulbaan siya. So ingon ni Elisha, ingon siya, ayaw kahadlok. So ayaw kahadlok. Usa sa tong kinabuhi, nag-alirong daghan kay problema, abi nimo wala na. Pero ingon siya dinhi nga, ayaw kahadlok. Kay mas daghan ang kauban nato kontra sa imong nakit-an karon. Amen. So Elisha's response is faith, fear. Ang nagstorya niya, ang iyang response is speaks, no? Ayaw kahadlok. So we are God's children. We speak favor of God and to our lives. Anak kas Ginoo. Istoryaha ang favor sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang speak gani kanang nagistorya. Dili pwede nga speak nga close your mouth, no? Kinahanglan ayaw ulata nga pastor pa mo speak padalangin sa imo anak kas Ginoo igsoon. Istorya ang blessing sa imong kinabuhi. Speak blessings to your life. Speak blessings sa imong family. Speak blessings sa imong mga anak. Speak blessings. Ayaw paghulat. Speak blessings. Speak favor of God into our lives. Mayroon ka, I am well. Whatever I touch, I will prosper. Every day, speak blessings for your life. Every day, speak blessings. Ito mga anak, tudluan na to every day to speak blessings sa ilahang mga kinabuhi. You should open your mouth and speak your faith. Amen. Amen ba? If your faith cannot move your mouth, it cannot move your mountain. Amen? Amen. Importante kayo mo amen because kung ang imong pag-amen cannot move your mouth, buskin mo, amen ba? Amen ba? Dili. Isisipi gud mi. Likod mo, amen. Hala da. Labaw, ng hallelujah. Isisipi mi dako. Take note, if your faith cannot move your mouth, it cannot move your mountain. So, ganun ingon sa atong ibasa, if you tell to this mountain, go through yourself to the sea, diba? It will be done. So, you should open your mouth to have, para naamoy command. No? Importante kayo, you open your mouth. When I said amen, let's all say amen. Amen. Mo na nga itong faith. No? So, do not run to your giant with your mouth shut. No? Ayag dagan ran. Ay wala siradan. There is power in the name of Jesus. Open your mouth and speak the word. Salamat kanta nila LG ganino. There's power in the name of Jesus. Gamhanan kayo. Grabe kayo. So speak the word of God. There is no reason for you to say unspoken prayer requests. Always remember the Lord will deliver you. Pag-abot sa prayer meeting, unsa man ang imong pa-pray? Spoken, unspoken, ako. Speak the word. Speak.
Unsa imong gikuan? Ayaw, wala reason. Dili reason nga mag-unspoken ka, mawaw ka. Unsa imong kalawan nga nangayo kas Ginoo? Di ba? Ang command is speak the word. Do not fear. Ayaw kahadto. Sulti. Unsay imong pangayoon? Sulti. So, yun sa 2 Corinthians 4:13, but having the same spirit of faith, according to what is written, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore also we speak. If you believe, you will therefore speak. See? Walay unspoken prayer request. Speak. If you believe, you speak. If we believe, we speak. No? Importante kaayo nga mo istura sa. So if you believe, surely you will receive. Amen. If you believe, no, kanang ato mga diabetes, kaya na. Surely, no, if we believe. Amen. Sa Eres na Lord, nahiwi na akong babangkol 3 weeks ago, no? Hiwi na yung kastorya ni. Pero salamat sa Ginoo, no? There is power in the name of Jesus. So another fundamental law that we must know is, number 2, believe before we receive it. Believe before we receive it. If you are in the faith, that means you will be full of joy and expressible. Kung naakas pagtuo ang imuhang kalipay, dili na nimo ma-express mo to ganina, nagatindog sa ato ang Sunday school ba to, nagapatindog si Ma'am Becky nga, dili na ma-express ang kalipay. Pwede na tibok adlaw magstorya kas ka maayos Ginoo. No, kay di na nimo ma-express. Kaya nga naman sa 1 Peter 1:18 siya, do you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with inexpressible and glorious joy. Amen. Kung nakakita ka Jesus, wala pang gituuhan. We believe. Di ba? Muna nga ang ikaduha, believe before we receive it. Tutuo na daan. Bago pa niyo na dawat, muna nga, ituuhan na si Jesus. So, pa na itong nakitaan. O nga naman, naanadayon tayo unexpressible, glorious joy. Nagahatag o kalipay. Itong nga angkol ganina. Diri ay sa simbahan, nakita na ko ang kalipay, nakita na ko ang joy, nakita na ko ang peace, tinuod nga pamilya. Baskin wala akong magilikanan dinhi, nakita na ko. Kaya naman, naa dinhi. Muna ang imuhang kalipay, unexpressible joy. So when we believe, we shall decree a thing and it shall be established unto you. No? Nana sa Isaiah. So kung nagtuo ka, you shall decree a thing. Kanang decree, kanang declaration, mo nang i-declare ang thing. Aron ma-establish sa imuha. Aron mahitabo sa imong kinabuhi. So kung naakay istorya, imong tuuhan, kung sa aron, i-decree nimo akong gideklara nga karon holiday. You see? Kung ang Ginoo na nag-ingon, if you believe, i-deklara sa imong kinabuhi ang imong kaayuhan, aron mahitabo na sa imong kinabuhi. So muna ang faith is the law of faith. Kinahanglan tuuhan mo muna'y balaod, tuuhi ang imong gituuhan. Very number 2. So, kaya naman, kung huyang-huyang ka sa pagtuo, dugay pa kayo kumutuan niya. So, sama rin niya sa inyo niya sa Luke 24:16. He said to them, how foolish you are, and how slow to believe. All the prophet have spoken. Pagkahinay ba niyo mutuo? Pagkanus mo man, foolish. No? Kahinay kay kamutuo. So sa dihang iyan ang giingnan, na-open na sa ilahang mind, sa number 31. Then their eyes were opened and they recognized him. Mao di ay. Nakabalo na ta karon. Di na jud ko. Kung naa ko'y pangayoon, storya jud ko. Di jud ko maulaw, di na ko mahadlok. Storya ko. So, why is it very important for you to believe before you receive? Nga importante man kayo. Because everything you're believing, hoping for, is already given to you. Hatag na sa Ginoo tanan. Namatay na siya para sa imong haigsuon. Ihatag na yung bugtong anak para sa inyo. Everything is given to you. So when you believe, you will receive it. And it will be very easy for you to receive kung naanak ay pagtuo. Si mamang sa ginon sa amo ang among kinabuhi, we are living by faith. Kinabuhi mi nga sa pagsalig lang. Sa una, nag-ano ko, di ko magpastor. Ay, asa ko mo pastor? Isod kayo na anak sa pastor, living by faith, ragod mi. So, takabalugon sa, no? Walay-walay kasiguruhan. But then finally, na-open ako mind. Ang mao din na ang pinaka-importante, magkinabuhi ta, nga magtuo ta sa atong pagtuo. Nga ang Ginoo, never kita niya patalasagdan, never kita niya tanikdan. Ang tanan, ihatag na niya sa ato ang basta atong tuuhan. It will be established na sa imuha. So, salamat sa Ginoo nga mauna ang amo ang gidak-an, living by faith. So, sa ministry, lisod ang mag-ministry, sa pastor lisod, no?
Lingon ra kag lisod. Pero kung naa na gyud ka inanay nga pagtubo, dili ka pasagdan sa Ginoo. Bahala na sila. Because number 3, ang pinaka isa pa nga fundamental is faith that sees, no? Nasa Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So that means faith sees. Ang pagtuo nga makakita. What does it see? Unsa man yang makita? Faith sees the unseen. Amen. Abi lang nato dili puno ni, pero puno ni karon na mga anghel dira. Nang Ginoo kay ngon siya na isa duha nagtigo, naghisgot sa kong pangalan, na ako silang taliwala. So kani karon puno ni mga anghel. O kanang tanan inyong ituhan ang anghel, busy kayo nagsulat aron dalan sa inyo ha. Kinahanglan lang tuuhan, no? It's not what we can do, unsay mabuhat sa Ginoo para sa inyo ha. Dili ang imong kaya, kung dili ang kaya sa imong buhi nga Dios nga buhaton niya sa imo ha. Imong Dios nga dili makit-an, no? So it is the evidence. Mo na siya ebidensya. It is the substance. It is the proof of what you're praying for. For you're hoping of what you're believing. Mao nga nagaampo ka kay you're hoping for what you're believing. So you're able to see through the eyes of faith. 2 types of eyes, no? Naay duha ka klase nga mata. Ang una, carnal eyes. Ang ikaduha is spiritual eyes, carnal eyes. Your 2 beautiful eyes that God has given you that you can see the world. Mo ni karon ato nakita ta magwapa kayo mo sa tibibing na appreciate mo gwapahan naman ni Monty oy. Kag Australia, murag gusto na ko matong Australia kag dalaga ta pagbalik. So makita nimo siya, ma-appreciate nimo siya, no? So ana di ay makita na ko siya. So mo na siya ang carnal eyes. Makita na ko mga gwapa kay sila. So makita nimo sila. Ang ikaduha nga eyes maotong spiritual eyes, no? Spiritual carnal eyes. Unsa ni siya? Makakita siya, eyes can see beyond your carnal eyes. Ang isa ka mata nga makakita pa beyond sa imong nakit-an karon. So, kung nga naman, for we do not walk by sight, we walk by faith. Amen? Wala ta naglakaw, pinaagi sa atong nakita karon. Naglakaw ta pinaagi sa atong pagtuo. Muna ako kaning atong simbahan karon puno nis mga anghel. Way bakante dinhi. Muna nakita beyond sa ato ang carnal eyes, nakitaan sa atong spiritual eyes. So, yung naman, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ang butang nga di nato makitaan mo ng eternal. Kunang dawato na to si Jesus, kaya nagtuo ta eternal life ang hatag sa tuwa. So, inana, to, dili ta maglakaw sa pinaagi sa itong nakita. Eternal is faith unseen. No? Pagtuo nga di makitaan. Meaning, what we cannot see, enable us to see the unseen. Imagine. Ang di mo makitaan mo, mag-enable sa imo, aron makitaan mo ang di mo makitaan. So, naglalong din siya, no? Pero kayang-kaya rin nato. Basta magtuo lang kita. So, we do not walk by sight, we walk by faith. So when Jesus rose from the dead, all disciples, except from Thomas, saw him through their physical eyes. And they went to tell Thomas, we saw Jesus rose from the dead. Sa 1 John 20:25, but he said to them, unless I see the nail marks in his hand, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. You see? Story ni Thomas, no? Nga tanan nga disciple nakakita except kay Thomas. Ngayon na nibanhaw na si Jesus, pero yun ni Thomas. Unless I see the nail mark in his hand, kung astambi na ko makita ni iyahang nail mark sa iyahang mata, magunitan ay iyang kamot, o akong magunitan, hindi ko butuo. Ingon ni Thomas, I will not believe. So, diri atong makita, Thomas made a decision to only believe, only after he see through his physical eyes. Like si Thomas, nga nun siya, mutuor ako. He made a decision to only believe after he sees through his physical eyes. Listen, church. This is how the whole world sees. That's how we are. Nana, bata? See is to believe. No? This is the world sees, and that's how we are. We believe only if we see through our physical eyes. Munang importante ang mga prayer requests. Diri, munang ayaw ninyo basta-basta ang inyong prayer request every Wednesday. Kay nadira nakig-meeting mo sa inyong magagahom nga Ginoo. No? Munang isa, ayaw kalinta, no? Mo na ang pananawon sa kalibutan nga always the world sees
kung unsa lang ilang nakita sa ilang mata. So, muna nga, we believe only if we see through our physical eyes. Na ay kasultihon nga, see is to believe. So, sa atong mga parehas, sa atong mga kasuhan ng dili, see is to believe. We believe in the unseen. Remember, church, we are not to this world. Ingon siya, blessed are those who have not seen and yet they believe. So Jesus is calling, blessed are those who do not see, yet they believe. Amen? Amen. For our conclusion, my brethren, how important to see the unseen, to believe before seeing. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the richness of His glorious inheritance in His holy people. I pray for greater understanding, because when we do not understand, enemy comes and takes away the word that was sown in them. Mark 4:15. Remember that when the seed of God enter deeper and go down deeper in the roots, and the roots go down, and the tree becomes big and bears many fruits. So atong tamanan, ang pulong sa Ginoo mao ang binhi. So kanang binhi nga pulong sa Ginoo nga atong nasabtan karon, the more nga nagpalalom ang ugat, the more ang ugat nagapalalom, nagapataas nga nagapataas. Nagabalalom nga nagalalom, nagataas nga nagataas ang kahoy. And then after that, samot kalalom, mahimo na kang mabungahon. Amen? No? So, kinahanglan, we need to understand because enemy comes and takes away the word that was sown in them. So, dapat atong masabtan. Ani di ay. So, get ready, church, of what God is about to do with you. Amen? Are we ready? Are we ready? Amen. Praise the Lord. Kadungog din ko. So, I decree and declare that your life shall see the hand of the Lord on a daily basis. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, CCTV yan. Praise the Lord! Praise the Lord! And every plan of the evil, every plan of evil is being destroyed as we speak in Jesus' mighty name. And all the people in this church who understand the word will go home victoriously. Amen. Let's clap our hands. Because when we clap our hands, we're giving signal to our body that this word is for us. That's why let's clap our hands. Praise the Lord. Mayong buntag sa ating